Ano ang biggest problem ngayon? Corruption, politika, o mahina ang sistema? Presidente. Nanap ni Aba. I second the motion. Ngayon lang natin nakikita yung ganitong klaseng silent martial law. Alam niyo ho, ang kaso ko ngayon, 3-4 na. And then, kinakasuhan pa rin yung mga, lahat, yung 18 Marines, siguro mga 5 kaso sila, mas madami. Sila Cathy Binag kasama, si Jay Sonza, yan, kasama yan doon sa naging kaso. Ka Eric, si Attorney Harold Respicio, kasama. I think si Attorney Topacio, may kaso na rin. So, ganito po yung nangyayari sa ngayon. Lahat kinakasuhan. Lahat ng kalaban kinakasuhan. Etong kay Vice President, hindi lang naman to ngayon eh. Nagsimula yan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Ang unang kailangang magawa, tanggalin si Pangulong Duterte. Diba? Ang una si Kibuloy, kinasuhan. Duterte, kinasuhan. Pagkatapos kinasuhan po kinasuhan na po si Vice President Duterte, lahat ng lumalaban, nagsasalita, kinakasuhan. Yun lang pong kay Gutesa, pumunta ng hearing, kinasuhan. Narinig nyo na yung recording, di ba na, ano nyo na yun? So, ganito yung kanilang ginagawa. Ako ho, ang katotohanan, tinakot ako nung nagkaroon ng raid. Ang sabi, ako daw ho ang kukulong. Ang sagot ko sa kanila, o gawin nyo. Dapat kahapon pa yan eh. O hindi ho nila ginawa, ang inatake yung asawa ko. Hindi ako makapagsalita kasi yung lawyer ng asawa ko, sila ho yung nag-handle. Sabi ko, pwede, wag ka munang magsalita tungkol dyan. But conceptually, ano po bang ibig sabihin doon sa kaso? Etong building na to, kasama kami, hindi naman kami yung may-ari, isa sa mga investors. May korporasyon, kasama kami. Maraming nagre-renta sa building na to. Biglang may nakita silang mali o illegal o tinarget talaga nila. At ngayon, ibang grupo ho yun hindi kami yun. Parang dito sa building na to, ito yung PDP. Pag nilusob tong PDP at hinuli, ginagawa nila, kinakasuhan din nila yung mga may-ari ng building. Doon ho kami ini-involve. Kami ang isa sa mga nag-invest doon sa building. Pero humahanap talaga sila ng kaso na non-bailable. Yun ang gusto nilang hanapin na kaso sa akin, laban sa akin. And this is not only a power play in Congress, this is not only a power play in the Senate, but they are weaponizing all the agencies of government. BIR, NBI, lalo tigit, no? Ang NBI sa ngayon, ang iba't ibang ahensya. AMLAC, pero yung mga, lalo na ho yung mga kasuhan. NBI. Kasi kunyari ho sa inyo, pag kinasuhan tayo, no, kayo, sabi ko nga kay Ka Eric, awang-awa ako. Wala namang pera ang Ka Eric eh. Every time nakakasuhan yan, mag-message ako, tutulong ako sa'yo. Paano pa yung ibang vloggers pag kinasuhan? Kahit wala kang kasalanan at mananalo ka naman, yung perwisyo na magbibil ka, kukuha ka ng abogado. Dahil bakit? Dahil tayo naging critical? Dahil nagsalita tayo sa flood control? Dahil nagsabi tayo may nakawan? Ganyan ba ang demokrasya? Ganyan ba ang klase ng pamamalakad ng gobyerno? Kahit na po saang desisyon, Korte Suprema ng Pilipinas, Korte Suprema ng Estados Unidos, ang sinasabi, di ba, pag politiko kayo, pag nasa gobyerno kayo, huwag kayong balat sibuyas. Tanggapin ninyo. Dahil ang mga pagbatikos, dahil ang mga kritisismo, hindi naman yan laban sa inyo, kundi para maging maayos ang pamamalakad ng ating gobyerno. Kong Mike, may payo si nasabi nyo kasi yung mga kakasuhang mga vloggers. Attorney Mike, yung nasabing palitan ng kuro-kuro between NBI director, Matibag at saka itong isang commentator yata. Ano ang pinakadepensa ng mga vloggers para hindi makasuhan or hindi pumasok sa cyber libel? Lahat ng kaso ng libel, cyber libel man yan or any other form of libel, kapag ang person involved is a government officer or employee, the truth is available as a defense. All right. Kung yung sinabi mo ay mapapatunayan mo na totoo, hindi ka pwedeng kasuhan ng libel. Doon mo na sa pag-share
pag sinare nila yung video na yon, pag paano makaiwas? Pag nag-share ka ng mga video na yan, wag lang kayong magbigay pa ng side comments, Yun. or inflicting any wrongdoing to any particular person. Ay hindi ka makakasuhan ng cyber libel dyan just because you shared. Just because you Because it shared. is available in the internet. Yung nangyari ito kay Matibag, I think, ang parang magiging punto niya dito, parang because nire-record yung conversation nila nang hindi niya alam. Alright. Parang gusto niyang i-angulo ito na parang violation sa wiretapping yung kanya data privacy, kaya but ang may problema dito di yung nag-record nung kanyang audio. Alright. si Sabio, di ba? Pero yung mga vloggers na nag-share, kasi nilabas na yan, di ba? Oo, nilabas Lumabas na na sa social media. Oo. What if you just shared you just it? shared it, so wala kang doon. Wala yan maliwanag You have no yan. responsibility there. Unless nga, bukod doon mag-share ka pa, may sasabihin ka pang iba na mga libelous, ayun, pwede doon. But ha? just by the act of you sharing that information, that is already available in the net, doesn't make you necessarily liable for cyber libel. Yan na, tip ha, sa inyo. Okay? Gets nyo? Balik natin kay Kong Mike kasi Oo. medyo na-late si Kong Mike. Alam mo Oo. naman, ang daming meetings. Gusto ko lang kasi bigyan ng paglilinaw kasi parang bitin na bitin tayo at yung mga media doon sa yung mga sinabi niyang info para po sa lahat at sa updates para sa taong bayan na ilatag niya with resibo. Pero, Congressman, diretsuhin na natin. Yung pangalan po ng pamilya po ninyo ngayon na dadawit sa human trafficking issue, bakit po dapat maniwala ang publiko na wala po kayong kinalaman rito? Okay lang, huwag kayong ma-offend ha. I just want you to clarify things. Katulad ng binanggit ko, hindi ko nga ma-discuss in detail yung kaso. Pero yung simpleng sinabi ko na nga, itong building na to, part investor kami, and then maraming tenants every floor. Ang ibig ba sabihin, pag kami inaresto sila doon sa mga tenants, kasama na yung building, yung espasyo mismo. Yun yung ginawa lang involvement sa amin. Yun ang ginawa lang involvement. Ngayon, siguro conceptually din. So, KTV, sinasabi nila, mali. Or at least yung human trafficking side, sabi nila. Paano Soler? Paano City of Dreams? Paano Resorts World? May mga KTV dun. Ibig mo sabihin, dama yung mga establishment owners. Oo. So, anyway, sasagutin po namin yan. Again, hindi kasi ako yung may kaso yung asawa ko Kaya kung ako lang yan, hindi ako titigil na sagutin kung ano talaga yung ginawa nila dyan. Oo. Sorry. Pangatlo na ho to sa mga negosyo. Yes, oo. I've already mentioned this. Meron po kaming family business. Nag-divest na ako since December. Kinausap ko naman yung buong pamilya ko Before all of this happened, kasi po si Gutesa lumabas November. Nung nakita ko na yung kay Gutesa, sabi ko, delikado na to. So when that happened, nag-usap ko ng pamilya. Alam nyo, sinara yung aming isang quarry operations na pag-aari ng pamilya. Yes. Ang natanggal naming mga tao because of the suspension at nag-iyakan lahat. Alam nyo, yung mga tao namin during COVID, walang natanggal kahit isa. Nag-usap kami, magtipid kami, mag-ikutan kami so that everyone will be maintained. Kasi meron ng operation pa rin nun Ngayon ang natanggal na tao, 100. Meron akong isang investment sa isang online company of which I became president. Minimum, minority investor ako. Niluso po nila. Ginamit yung NBI, nagkaroon sila ng search warrant. Wala silang nakita. Sinuspend. Yung amin ding kumpanya, sinuspend pa rin doon hanggang ngayon. Walang violation, sinuspend. Ang natanggal na tao, almost 1,000. Tapos ito po. Of course, ang directly tatamaan dito, yung mismong operator nung isa sa mga lessor, lessee. Kami yung lessor doon So, dito sa krisis na to, na ang hirap na ng buhay, walang trabaho, dahil sa politika, 1,000 tao na ang tinamaan. 1,000 tao ang nawalan ng trabaho. Nung araw, 1,000 pamilya. 1,000 pamilya. Nung araw po, nung tahimik ako, hindi ako nakikialam, nagmamasid, nasa gilid, wala. Walang kakaso-kaso. Di ba? Tapos dahil nung identified pa ako kay BBM, dahil kasama ko si Inday Sara at saka si BBM,
Pag pumunta ako ng opisina, pinagbubuksan pa akong pinto. Oh. Ngayon, nakalock na. Alam mo, gusto ko talaga maglatag si Kong Mike. Tuloy-tuloy natin kasi medyo na-late tayo. Pero hahabulin natin. I want Kong Mike na makumpleto talaga. Kailangan alright. talaga. Alright, sige. Kasi karaniwan po kasi hindi basta-basta nagre-raid ang NBI or the National Bureau of Investigation kung wala naman pong basihan. Sa tingin niyo po ba, Kong Mike, saan ang galing ang impormasyon po ng laban sa inyo? Again, di po ako makasagot dyan, pero we know for a fact na hindi yan biglaan. Ganun lang ang statement ko dyan. And I would also, etong gagawin na coalition rage launching sa Cebu, papakita na namin yung mga taong kinakasuhan. Like what I've mentioned, napakarami na pong kinakasuhan. Si SAS, di ba? Rogando. Meron na rin? Hindi, before even sa di ba, kaya na-force siya na lumipad. Si Lorraine Badoy, Okay. na-force na umalis. So, ganito po yung climate natin sa ngayon. Sa isang demokrasya, unless, sabi ko nga, manawagan ka ng humawak ng armas, manawagan ka na manggulo, dapat to, pinapayagan yung ganitong salitaan. Sa isang demokrasya, ang magiging kritisismo, lalo tigit, nakita natin yung korupsyon, hindi lang siguro ako yan, lahat tayo, sa inyo, mga nagsasalta kayo, na talagang galit. Maraming galit eh. Kapon, may kausap lang ako na nagtitinda. Sabi ko, anong tingin mo dito sa impeachment ni VP Inday? Sabi na, sir, puro kalokohan na yan. Sana itong flood control. Tingnan talaga nila yung korupsyon, ang daming ninakaw. So, ito ho ang sentimento sa ngayon na marami. At hindi ibig sabihin na gusto natin ng kaguluhan. Ang gusto natin ay hustisya. Ang gusto natin, ikulong yung mga nagnakaw at maisoli yung pera na buwis, pawis, at buwis na binayaran ng bawat manggagawang Pilipino. Okay. Attorney, tsaka Kong Mike muna. Tuloy-tuloy ko. Kasi dapat madami to. Pero binabawasan ko kasi hindi malinaw para sa atin na madamay ang ating pamilya pero walang sapat na dahilan na nakikita at na lalaman ng taong bayan. Dahil knowing Kong Mike, siya yung pinaka-boses ngayon sa lahat ng mga laban At kasama mga vloggers at mga masang Pilipino, nakita mo siya talaga yung nakabalandra dyan. So alam natin na lang kung ito'y isang gigil Congressman, habang ongoing po yung investigasyon, paano po ninyo tinitignan ang inyong role? At bilang public figure, hindi na natin yan maki-question pa. Kahit sabihin mong hindi siya nakaupo sa gobyerno ngayon, he is really a public figure at sikat talaga. At bilang bahagi ng pamilya na nadadawit sa isyong to, ano po ba yung nakikita nyong mas malawak na view sa nangyari po sa inyo? Siguro ho, tingin ko, alam nila na kung ako lang, kasi matagal na rin po naman, nung araw pa, nung oposisyon ako, nag-file kami nung kay Pangulong Estrada, and we were part of the opposition, siguro alam nila hindi ako mapapatahimik. So ang atake, yun, sa asawa ko, sa mga anak ko. And kami nag-uusap. Kasi at that time, bata pa yung mga bata nung araw, so hindi nila alam yung nangyayari sa ating lipunan nung panahon ni Erap. Ngayon matatanda na sila At alam nila yung mga nangyari, nag-uusap-usap kami. Nag-uusap kami dahil din sa mga issue at para din magkaroon sila ng consciousness na yung security nila bantayan. Diba? Mabantayan sila, maiayos sila. In fact, kailan lamang merong na-ambush dito si Perry Mariano, taga Quezon City, kaibigan namin yan ni Attorney Inton. Nakausap ko pa siya sa video call. 2 hours bago siya ma-assassinate, bago siya mabaril. Alam nyo, may mga intel pa ako nakuha. Marami naman diyang sympathetic sa atin sa mga iba't ibang departamento na may kakayahan sa law enforcement agencies. Sa akin pa daw ibibintang. Kasi ikaw yung... Ay, hindi ko alam kung paano naman ididikit yun. Pero yun na naman, may nagsabi, ididikit sa akin yung issue na yun. Ganito po kadesperado. But okay lang yan. Ninoy Aquino, during the time of Marcos Sr., was detained. Ang case niya was murder. Yun ho ang naging kaso ni Ninoy Aquino. So again, we're seeing the same things happening now. Na nakikita natin yung panggigipit, ginagamit yung mga ahensya ng gobyerno, yung nakawan na nakikita natin
Parang bumabalik ulit yung mga nakaraang mga pangyayari sa ating kasaysayan, sa ating lipunan. Kung Mike, ano po masasabi ninyo sa mga lumalabas na espekulasyon tungkol sa posibleng political angle? Sa tingin po ninyo, dapat ba itong ikonsidera o hayaan muna ang proseso na maglinaw? Opo. Hindi hindi tayo dapat manahimik sa impeachment. Kasi ang saligang batas, ang nakalagay po dyan sa impeachment, it is a political process. Pag sinabi yung political process, ang definition ho dyan kasi, saligang batas po natin yan, Biblia ng ating lipunan. Umabot na sa punto na ang isang presidente, vice president, the constitutional appointees like COA, Civil Service Ombudsman, umabot na sa punto na hindi na sila pwede pang manatili sa posisyong iyon. Yun ang naging pagpatungkol ng ating saligang batas na ang mga civil institutions, ang mga negosyante, ang mga lahat, wala na. Hindi na gumagana o wala nang pagtitiwala. Can you imagine ang Vice President who is now the highest rated in terms of trust ratings, siya pa matatanggal? Tingnan yung ratings ng mga presidente, speaker, senators. Si Vice President ang pinakamataas. Bakit siya ang tatamaan ng impeachment? Bakit siya ang kakasuhan? So ito po ang nangyari, definition nila ng politika, naging politikang partisan, politika talaga. Ilan kami, ilan kayo, pagbotohan natin yan. Diyan ko ginagalang si Pangulong Rudy Duterte. Nung panahon na nakaupo siya, i-impeach nila si Vice President Leni Robredo na kayang-kaya niya. May bilang siya sa Kongreso, may bilang siya sa Senado, pero higit sa lahat sa Kongreso. Pero nung sinabi niya, tumigil kayo. Tigilan niyo yung mga pinagagawa ninyo. The person was voted by the Filipino people. May mandato yan, irespeto ninyo. Yun ang salita ni President Duterte. Tama kayo. Nakakakilabot yun at nangyayari na naman ngayon that the people of the Philippines needs to wake up. Paulit-ulit na lang, di ba? Sabi nga nila, we can have mistake, but make sure it's different mistake. Pero pag yun ang mistake natin, magtiwala, bumoto ulit ng hangal, tayo na naman talaga ang kawawa. Alam niyo kanina nagsasalita si Kong Mike, sasagutin ko sana, but I don't want to interrupt him because yung salita niya talaga, kailangan natin talaga today. Kasi that's the reason why we need to wait for him. Tapos kahit tapos na yung tanong na yun, binabalik-balikan ko siya. Kasi uhaw tayo sa oras na magpahayag. Kasi ang media ngayon ay medyo kakaiba. Namimili, di ba? So ang pagpapatunay lang natin, dapat tayo matuwa. Kapag, di ba may kaso si Kong Mike, ilang kaso mo? Sa ngayon, tatlo ata. Pagkatapos ng segment na to, baka 5 na yan. 5 na. At sinisiguro ko, si attorney. pagka may kaso ka pala ngayon, alam mo sinabi ni Kong Miao, kaya tawan-tawa ako, hindi ako makamove on doon. May kaso ka? Hindi, okay lang, kasuhan ka. Dahil pag may kaso ka, sigurado ka, hindi ka magnanakaw. Diba? So, moving forward, can you please continue? Kasi may mga tanong ka pa na Actually, nakabingin. kasi we're running out of time bago tayo mag-rapid fire. Isang tanong na lang kay Attorney Mike pagdating ho doon kay kaso ni Jay Sonsa. You mentioned something about availing of provisional remedies, no? Sa nangyari kay Jay Sonsa. Baka pwede hong ibigay niyo yung konteksto na to na kung bakit maganda sana na wag mo nang ma-dismiss yung kaso in relation to what he said na sinasabi niyang may sakit yung presidente. Okay, maganda ho ito. Pakinggan niyo itong mabuti Si Jason sa dito ay isang akusado. Pero ito ang kanyang mga karapatan. Apo. Go, Attorney Mike. Sa kaso kasi ng libel, lalo't ang iyong pinagsalitaan ay isang government official, yung truthfulness of what you said is available as a defense. Ngayon ang pinag-uusapan dito, yung medical condition of the president. Now, si Jason as an accused, kung magtutuloy itong kaso na ito, now has the right to ask the court
for yung mga other modes of discovery, including compelling yung mga yung production of the medical records of the president or mag-undergo siya ng medical examination. At pwede na rin isama yung DNA to make sure na yung ini-examine na presidente ay yun ng totoong presidente. Kaya sabi ko dito, I think the NBI has committed a blunder here. This is a major blunder on their part na hindi nila pinag-aralan. Ang gusto lamang nila, maharas nila itong si Jay Sonsa. They didn't even think about the possible consequences. Kaya natawa ako nung nakita ko binasa ko yung kaso. Sabi ko, swerte ka ako si Jay Sonsa dito. We are about to get more scoop from Jay Sonsa through this. And I hope na makarating ito sa husgado. Pero ang guess ko na nga, pag nadinig nila yung mga sinasabi ko tungkol dito, baka mag-cap out or baka umatras yung NBI. Yung judge nga, umatras na doon sa no bail niya, not bailable. So, I think they have committed a mistake here. The same way, kanina yung PGMN, si Franco Mabanta. Hinuli. Tapos meron daw 75 million na nasa sa maleta. Sabi ko, this is another, yung ill-advised na mga kilos ng NBI. Kasi, first question mo dyan, saan galing yung 75 million? Correct. Kung yan ay pera ni Martin Romualdez, winidraw niya ba yan? Dapat may AMLAC report. Kung walang AMLAC report, that means nakastore somewhere in a condominium yung pera na yan, di ba? Kasi cold cash di ba? And all of this, you Deliver. can compel the production of all these documents. See? Pag tinuloy na itong kaso na ito. Kaya I think the NBI, lagi ko sinasabi, yung arrogance and ignorance is a lethal combination. Mayabang ka pero ignorante ka naman, hindi ka maalam doon sa pinagagawa mo, you are bound to commit mistakes. Ang daming mga pagkakamali dito. The same way that they're committing all of these mistakes against you. Yung mga kasong pinagsasasampa kasi ang gusto lamang, maharas yung mga tao. I mean, look at this. Mag-pretend na lang tayo na bobo tayong lahat. Kunyari, aksidente lang na ang kinasuhan ay si Jay Sonsa. Kinasuhan si Mike Defensor. Kinasuhan ang PGMN. Kinasuhan si Kibuloy. Kinasuhan si Rodrigo Duterte. Si VP Sara. Kunyari, hindi natin alam. Mga bobo tayong lahat. Hindi natin mapagdudugtong-dugtong lahat ng mga ito. And this is the assumption of this government. That kayo, na mga mamamahayag, mga vloggers, ordinary individuals, ay wala kayong sapat na kaalaman o kaisipan, hindi nyo mapagdudugtong-dugtong ito. At kahit mapagdugtong-dugtong man ninyo, wala kaming pake. Yun ang sinasabi nila sa akin. Diba? Ang mahalaga, gagawin natin. The only difference between democracy and other authoritarian government, you know what? Freedom of expression. Amen? Pag wala na yung freedom of expression na yan, authoritarian government tayo. And this is what is happening in our democracy right now. The republic is under threat. The democracy is under threat. Kaya sinasabi ko noon, the greatest destabilizer ng gobyerno na to, yung kung sino-sino tinuturo nila, it is the government itself that is destabilizing. I have clients who are farmers doon sa probinsya. Alam mo, sabi nila sa akin, ako'y nalungkot dun sa sinabi nila. Sabi nila, kasi lupa ang pinaglalabanan dito. Sabi niya, alam mo, attorney, sabi niya, minsan, naiisip namin, mas maganda pa talaga yung may armas. Sabi ko, bakit naman? Kasi pag may armas, pinakikinggan nila. Nakikipagnegosasyon. Pero pag kami lang, ng mga ordinaryong magsasaka, walang gustong kumausap sa amin. 20 taon na kami nakikipaglaban sa lupa. Hanggang ngayon, ito pa rin kami. Malalaking korporasyon laban sa maliliit. And this desperation from the people, nararamdaman natin. That's why tayo, ang role natin dito, kami nila Congressman Mike, we're just trying to give hope sa mga tao na may pag-asa pa. The violence is our, it's not, last resort, it's not even an option. Kasi tayong lahat ang matatalo dito, in a violent struggle, tayo ang matatalo dito. Ito'y gagawin pagkakataon ng mga komunista, ng mga makakaliwala para pumasok doon sa eksena. And they will steal the show. Tayo ang matatalong lahat dito. So, tayo, sa pamamagitan ng pamamahayag na to, we are defending the republic. Huwag kayong matakot na patuloy na magpahayag. For as long as there are people like you standing, buhay ang demokrasya natin. At di ba, ito lang importante lang ka, Penny. Attorney Mike,
parati itong inuulit sa atin, ano, when we make comments against public officials, hindi ba? Sabi ng Korte Suprema, para yung scalpel. Correct? Ano yung scalpel? Yung ginagamit nyo sa operasyon. Iyon ay isang pagsusugat para matanggal yung nana na nasa loob ng katawan, para matanggal yung bukol na nagkokos ng cancer. Yan ang hinahambing ng ating Korte Suprema sa fair commentaries ng bawat isang mamamayan patungkol sa kanyang public official. It is a scalpel that is needed to incise, to remove the cyst, yung nana, no? Para matanggal yan sa katawan, para maging malinis. Kabilin-bilinan niya ng Korte Suprema na kaya kailangan wag isusupress ang ating boses pag tayo ay nagsasalita laban sa mga nakaupong opisyal at sila naman dapat hindi balak sibuyas. Attorney, Oh. natatandaan mo nung kasagsagan pa lang ng gulo? Oh. Tapos tayo yung tinatawag na prayer warrior. Yes. Tapos Oh. isa-isa tayong kinunan ng opinion. Andyan yung isang prayer warrior. na Natatandaan dumating. mo? Andyan ba si, Si Kaastra? Kaastra. Oo. Saan? Andito sa likod. Ano ba sinabi ko, natatandaan mo, Kaastra? Anong palagay niyo sa aming mga Pilipino? Ha? Sugat na pagkatapos band-aidan, okay na, natakpan na? Aha. Hindi niyo ba alam pag tinatakpan ng sugat, kagat pa lang ng lamok yon, kaya niyo tinakpan, naging sugat, kinamot niyo. Pag pinabayaan niyo yan na nakatakip, magiging gangrene yan. Ganon yung sinasabi niya, kaya kailangan ng scalpel, talagang para buksan, makita, ano ba? Yes, ay lahat. Kaya sa totoo lang, yung sinasabi kanina naman ni attorney na magpanggap na lang po tayong bobo. Ano kaya yung sinasabi sa kabila? Magpanggap kayong matatalino. Di po ba? Kaya ano mangyayari sa kawawang bayan? Patay. Si Kong Mike, may selective justice ba? Yes or no? Yes. How about you, Attorney Mike? Definitely. Pangalawa, mas nangingibabaw ba ang politika kaysa batas? Agree or disagree? Agree. In terms of theory, primacy pa rin batas. Pero in practice, politika ang nangunguna ngayon. Ayun. Ano ang biggest problem ngayon? Corruption, politika, o mahina ang sistema? Presidente. Anak ni Aba. I second the motion. Okay, next is due process or delay of justice. Ano ang mas malaking issue ngayon? Actually, magkasama yun. No? You cannot speak of due process kung mayroong delay of justice. So, hindi mo sila pwedeng i-segregate. Alright. Oh, next. I second the motion. Hindi, kakaiba yan. No justice. Oh, yun. Sabi ko sa'yo eh. Eto ha. Kasama kayo. Public trust in institutions, tumataas ba o bumababa? Public trust? Public trust. Sa mga institutions natin. Negative. Negative ba? Hindi bumagsak, negative. Yung tanong ko, meron ba? Sobrang gagaling talaga ng ating mga panuin and we thank all of you kasi sa totoo lang halatang halata, marami kaming di pinapasok for your information, nasa baba, bawal, mahirap na. Ito na lang yung savior of the Philippines, so ingatan namin to. Actually, Penny, nung huli ko nandito, nasundan din ako eh. Tapos natama ka, nasa baba lang naman. Ayan mo, next time. Hindi, pero mabait naman sila. Kasi hindi naman hindi naman yan totohanan, di ba? Pag pinanggit mo, di ba? Kamusta kayo? Alam mo kung may oras, Coffee. tatanungin kita, what is the difference of mabait and mabuti? No, what I'm saying, Penny, ang tingin ko, kahit na yung NBI, alam ko for a fact na maraming nagagalit sa ginagawa sa institusyon nila. No? And marami ding mga kasamaan tayo. Minsan magkakasama tayo sa isang gathering o dito ngayon. Pag binati mo naman, kamusta kayo? Sir, compliance lang. Sir, kailangan lang namin mag-report. So, Pilipino rin yun eh. Alam din nila yung corruption na nangyayari. Pera na lang yung mga pasikat, pera na lang yung mga sip-sip, pabibo na yung sinasabi nga ni Attorney Mike, pag pinagsama yung
kabubuhan at arogante, napakadelikado. Pero doon sa mga taong yon, tingin ko lahat medyo galit na rin sa nangyayari. Alam mo, kulang ang oras natin. Kulang Ang dami pa talaga. mainit ang issue. Marami. Uhaw pa sila. Uhaw pa kayo? Uhaw. O mamaya, meron tayong soft drinks. Ikaw na muna. Ako magko-close. Ikaw na muna magsalita. Okay. Sa dami po na napag-usapan natin ngayon, mga kasangga, kaagapay, at karamihan sa kanila ay kapartido na natin, ano? Isang bagay ang siguradong marami pa ring tanong at patuloy na naghahanap pa rin ng kasagutan ng ating mga kababayan. Sa mga nangyayari mula sa aksyon ng National Bureau of Investigation, sa mga usaping sa House Committee on Justice, hanggang sa mga high-profile cases gaya ng kay Sir Jay Sonsa. Alam ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, ang mahalaga, hindi tayo tumitigil magtanong. Dahil karapatan natin na maintindihan kung ano ang nangyayari sa ating bansa bilang Pilipino. Ka-Yvette, please do the honor to dugtong my statement. Yes po. And sa pagtatapos din ng ating talakayan, mahalaga tandaan na ang legitimacy po ng anumang aksyon ng gobyerno, no, whether investigative, legislative, or judicial, rests on two things: adherence to the law and, importante po, yung public trust. Mula sa operasyon ng NBI, sa impeachment proceedings ni VP Sara, at sa pag-aresto kay Jay Sonsa, the key issue is not just legality, but consistency and fairness in the application of law. Because even if the law is applied, if it is applied unevenly, even lawful actions are put into question. Ang hamon ngayon, paano natin mapapanatili ang tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya? Ako si Attorney Yvette Contacto po, Pilipinas dapat para sa Pilipino. Yay! At bago pong lahat, nakalimutan nating bigyan ng pagkakataong makapagbigay ng last message ang ating pong panelist. Yes. We must not forget it. Masyadong mainit ang usapin ngayong araw. Attorney Michael Pereira, please do the honor. Yes, this is my message coming from paborito ko nun, ang boss ko dati, si Senator Rocco. Tanong niya lagi sa amin, what is the sound of one hand clapping? Anong tunog ng isang kamay na pumapalakpak? Can you clap with one hand? One hand lang. Can you clap? What you should do, find a partner. Hey! Now clap. Hanap ko yung partner nyo. Now we can clap. The sound of one hand clapping is the sound of cooperation. With us together, we can do the impossible. Right now, we are David. Kalaban natin si Goliath. But with us collectively, we can be stronger than Goliath. Kong Mike, please. Yes, thank you, Attorney Mike. Alam nyo, yung nagbibigay ng lakas ng loob sa akin, sa atin lahat, ay yung ang ganitong mga kasama natin. Ka Penny, Attorney Yvette, si Attorney Mike, na patuloy na nagsasalita. Alam niyo, kung titingnan natin yung ating bansa sa ngayon, o yung tinitingnan natin yung nangyayari, yung pagiging makabayan, hindi ka naman pinanganak na naging makabayan ka kaagad. Yung pagiging matapang, wala namang likas na matapang. Diba? Kung minsan ka, natatakot ka sa mga nangyayari. Pero ito, binibigay sa atin ang isang oportunidad sa yugto ng ating kasaysayan na may gawin tayo, na may magawa tayo. Ngayon lang po nangyari ang ganitong klaseng sistematikong korupsyon sa ating bansa. Yung epekto nito, labis-labis. Yung PhilHealth, no? Nakita naman ho natin yan. Mga ospital ayaw na magbigay ng kaukulang medical na atensyon sa ating mga kababayan dahil sinasabi nila, walang pondo PhilHealth. Napaganda sana ang sistemang yan, pero dahil nga yung pondo, tinanggal nila, nawala. Imbis na mapaganda programa, nawala na po yung ating pagpapalawak sa PhilHealth. Yung subway natin, dapat nagawa na yan. Yun na nga lang ang dapat nangyari. 2028, inaugurate ni BBM. May subway ng Pilipinas parang Hong Kong at Japan. So, hindi rin o ginawa. Dahil ang pondo niloko, kinuha ang pondo. Inilagay sa flood control. Marami pong lalabas pang mga issue sa darating na panahon. At ito yung pagkakataon na ipakita natin yung pagmamahal sa ating bansa. Hindi na ho para sa atin, Attorney Yvette, Attorney Mike,
Kapeni, hindi na para sa atin to. Sa kinabukasan na ng ating mga anak. Yung nangyari noon na korupsyon, nakawan sa gobyerno, at yung pagkitil sa ating karapatang magsalita, nangyayari ulit ngayon. Ito ho ang panahon na tumindig tayo. Panahon para maging makabayan, panahon para tumapang, at panahon para magkaisa tayong lahat na magkaroon ng magandang kinabukasan yung ating mga anak. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo Maraming lahat. salamat Kong Mike, Attorney Mike Operario. At sa lahat dito, buksan ang inyong puso para malinawan ng ating kaisipan at ipagpatuloy ang paninindigan sa tama sapagkat hindi ito biro. Ang ating pinaninindigan ay laban ng hindi kung sino man, kundi laban ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat at mabuhay ang PDP! Ka, Penny? Maraming salamat. May God bless us all. Saludo po. Alright.